Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Pag-usapan natin itong si Alan Peter Cayetano nag-propose ng snap elections. Dapat daw para talagang maibalik daw ang tiwala kasi nawala na raw ang tiwala ng mga tao sa gobyerno, mag-resign daw mula presidente, vice presidente, senador, congressman, pati sa mga local officials daw, lahat daw mag-resign at magsagawa ng snap elections. Ngayon, binara siya ng kapatid niya na si Lino Cayetano. Sabi ni Lino Cayetano, sabi ng kapatid niya, o sige, o sige sa kapatid ko, sa brother niya daw, unahan mo na. Unahan mo na at tayong mga Cayetano na ang magsimula. Oo nga naman. Nalantad tuloy na ipokrito si Alan Peter Cayetano. Sinasakayan ni Cayetano yung galit ng taong bayan dito nga sa mga nangyayaring katiwalian. Itong mga nai-expose na itong katiwalian. Ay para baga nag-aasta si Cayetano na hindi siya kasama doon sa kinasusuklaman ng taong bayan. Para lumabas na kakampi siya ng taong bayan at hindi gusto niya rin lalabanan ng katiwalian, nanawagan siya ngayon ng snap elections. Hindi lang presidente, lahat daw. Dapat daw mag-resign na lahat. Ay kaya lang binara kaagad siya ng kapatid niya na si ni Lino Cayetano. Sabi ni Lino Cayetano, agree daw siya sa kapatid niya. Pero sila na daw munang mga Cayetano ang magsimula. Ibig sabihin, yung kapatid niya raw na si Alan Peter at si Pia Cayetano mag-resign na sa Senado. Ipakita na nila kaagad sa Senado yung asawa ni Cayetano na mayor ngayon ng mag-resign na rin. Mag-resign na. Kaya silang mga Cayetano na mismo ang magpasimula. At kung magkakaroon ng elections, wag na silang tatakbo. Yun. Ang tanong, gagawin ba yun nila Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at ng kaasawa ni Alan Peter na si Lani? Alam ni Lino Cayetano, hindi naman gagawin ni Alan Peter yun, drama lang yun. Kaya na-expose ang kaipokrituhan ni Alan Peter Cayetano. Ang nag-expose sa kanya, barado siya mismo, galing mismo sa kapatid niyang si Lino Cayetano. At alam naman natin na itong si Cayetano kasi si Alan Peter, nag-aasta na siya ay malinis, na yung panawagan ngayon ng taong bayan na panagutin ang mga kurap na hindi siya kasama doon siya nagkakamali. Dahil sa taong bayan, kasama siya sa pinupuntirya at tinuturo na corrupt din. Nagre-recite nga lang siya ng mga bersikulo, kapitulo ng mga chapters at verses ng Biblia. Pero parang pastor na itong si Cayetano. Pero ang totoo, marami ring mga issue ng katiwalian na kinasasangkutan niya. Tulad nung kaya nga siya tinatawag na kaldero Kasi nung Southeast Asian Games noon, yung cauldron, yung kaldero na sinindihan sa pagbubukas ng palaro o ng games, ang mahal ng presyo. At ang panahon niya ni Duterte, at ang inassign ni Duterte noon na maging chairman ng nasabing games, Southeast Asian Games yata yon, ay si Cayetano. Marami pa sa kanyang issue. Kaya nagmamalinis lang itong si Cayetano, kunwari, para rin siya sa anti-corruption. Kaya nananawagan siya ng pagpapa-resign ng lahat. Paano daw ng snap elections. Pero ang totoo, siya rin mismo ang nagsasabi niyan ay kinasusuklaman ng taong bayan. Dahil naniniwala ang taong bayan, kasama rin si Cayetano sa mga kurakot. Yan yung diyan nagkakamali si Cayetano. Pero binara nga siya ng kanyang kapatid. Sabi ng kapatid niyang si Lino, unahan na muna nating mga Cayetano. Mag-resign na tayo.
at wag na tayong tumakbo sa mga susunod na elections. Ay, kaya lang, hindi naman kayang gawin ni Cayetano yun, ni Alan Peter. Samantala, binatikos nina Akbayan Representatives Chel Jokno at Percy Sandanya ang panawagan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno at magsagawa ng snap election sa gitna ng mga investigasyon hinggil sa malawakang korupsyon sa pamahalaan. Go ahead po, sir. Ito panawagan para sa snap election, sa tingin ko dito medyo tone deaf. Ang panawagan ng taong bayan ay accountability, panagutin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi eleksyon ang sagot dito. Baka nga dahil sa snap election na proposal, baka maka-evade pa ng accountability yung mga dapat panagutin. Ano ang solusyon? Ang solusyon dapat patuloy na imbestigahan, kasuhan at makulong yung mga nangulimbat sa kaban ng bayan. Meron po call si Senator Alan Peter Cayetano na mag-resign na lang daw po sana mula Presidente, VP, lahat ng members ng Senate and House. Resign all and then conduct snap elections. Bakit natin gagawin yon? Kita nyo naman dito sa Kongreso, tuloy-tuloy ang trabaho ng lahat ng mga mambabatas. At malapit na rin natin matatapos ang budget season. Kaya wala kami nakikitang dahilan kung bakit natin gagawin yan. Ano po ang best na paraan para i-exact ang accountability doon po sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian dito po sa anomalous flood control project? Unang-una, sampahan sila ng matitibay na kaso at ilitis ng mabilis para magkaroon ng pananagutan. Matagal nang hinahanap ng sambayan ng Pilipino yan. At dapat lahat ng mga departamento natin, yung ating executive branch, nandito kami sa legislative branch at lalo na ang judiciary ay i-prioritize ito mga kaso ng corruption. Sir, yun po bang suggestion na mag-resign lahat tapos magkaroon ng snap elections, is that provided for under the Constitution? No, the Constitution requires that we continue operating as we are. Wala naman tayo nakikitang dahilan kung bakit natin ilalabag ang Constitution. So that would be a violation of the Constitution? The Constitution provides for a term for every single senator and for every single member of the House, as well as officials of the executive department who are elected, and we took an oath to abide by the Constitution and to fulfill our duties. Kailan lang po ba pwede mag-snap elections? Huling nangyari ang snap elections noong panahon pa ng martial law. At kakaiba yung sitwasyon na yon dahil ang umiiral nun ay batas militar nga. I don't think we see any similar situation at present. Kumbaga sir, may mga mechanisms under the Constitution to hold those accountable? Oo naman. Unang-una, kung meron sila nakikita na dapat ma-impeach, dapat ituloy yung impeachment proceedings. Kung hindi naman sa impeachment, ay may darating na halalan at pwede nang iboto o palitan kung sino man ang gusto nilang palitan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.